Nagsisimula ang episode 1, sa isang babaeng nagngangalang Eugene, nakahiga sa kama ng VIP ng hospital na nasa coma stage. Sa isang flashback masaya na kasama ni Eugene ang kanyang kasintahan sakay ng isang kotse. Nang may biglang humahabol sa kanila na mga kotse upang pahintuin sila, ngunit binilisan pa ng lalaki ang pagpapatakbo ng sasakyan. Hanggang sa mawalan siya ng kontrol sa kotse at tumama ang kanilang kotse sa isang bakal na nagsanhi ng matinding pinsala sa lalaki. Napasigaw si Eugene nang makita ang kanyang kasintahan. Isinugod silang dalawa sa hospital. Dahil sa pangyayari namatay ang kasintahan ni Eugene, sa loob ng simbahan, ang lahat ay nagdadalamati sa kanyang pagkawala. Dumating si Eugene na mukhang wala sa sarili dahil sa hindi niya matanggap ang pagkawala ng kanyang minamahal. Sa silid binasag ni Eugene ang isang flower vase sa harap ng kanyang ama, at biglang tumalon siya sa bintana ng gusali. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nasa coma pa rin si Eugene, at kapag may tao nang tatawag sa kanyang pangalan muli siyang gigising. Samantala habang natutulog si Taehyun nakatanggap siya ng tawag. Pagkatapos sumama si Taehyun sa kanyang tropa dahil sa may gagamutin na naman silang mga gangster na sugatan. Nagkomento si Taehyun na dapat taasan nila ang singil dahil pangit ang daanan papunta sa mga sugatang gangster. Sa kabilang panig nagrereklamo ang isang detective dahil ang lahat ng kanilang nahuli ay mga taong nagsusugal lamang at hindi yung may-ari ng pasugalan. Pagkatapos pumasok si Detective Lee sa loob kung saan ginaganap ang pagsusugal. Nai-imagine ni Detective Lee ang mga kaganapan sa loob ng palaruan, at ang nangyaring kaguluhan sa lugar. Pagkalabas ni Detective Lee nagtataka siya kung bakit walang mga sugatan sa nangyaring rambulan. At ayon sa isang detective walang na-admit na mga kaduda-dod ng pasyente sa mga kalapit na hospital. Nagkomento si Detective Lee na dapat sa mga oras na ito ay gumagapang na ang mga kriminal papunta sa hospital para magpagamot, ngunit ni isa walang pumunta ng hospital, maliban na lang kung ginamot sila ni Yongpal. Sa kabilang banda nakarating na si Taehyun at ang kanyang tropa sa lugar kung saan naruroon ang mga sanggano na gagamotin ni Taehyun. Laking gulat nila sa dami ng mga sugatan, at para sa kanilang dalawa naka-jackpot sila. At sinimulan na ni Taehyun ang surgery sa kanyang mga pasyente. Samantala sa police station ipinaalam kay Detective Lee na wala pa ring report galing sa mga hospital, iniisip ni Detective Lee na kagagawan na naman ito ni Yongpal, dahil 6 na oras na wala pa ring lumalabas upang magpagamot sa hospital. Nagtanong ang babae kung sino ba si Yongpal, sinabi sa kanya na isang Dr. Kwak-Kwak na magaling manggamot ng mga kriminal kapalit ng malaking halaga. Samantala halos natapos na ni Taehyun ang kanyang panggagamot sa mga sanggano. Lumapit kay Taehyun ang kanyang tropa upang ipaalam na 3 na lang ang kailangan niyang gamutin. Sinabi ni Taehyun sa kanyang tropa na ayusin niya ang pagko-compute ng perang ibabayad sa kanila. Nagtanong si Taehyun sa kanyang tropa kung magkano na lang ang kanyang utang. Sinabi sa kanya ng kanyang tropa na malapit na siyang makabayad sa kanyang mga utang. Mag-uumaga na at dapat makabalik na si Taehyun sa hospital. Nakabalik na si Taehyun sa hospital, at umupo siya sa tabi ng isang doktor. Pinagsabihan si Taehyun dahil sa late na naman siyang dumating, at pinayuhan siya nito na wag siyang gagawa ng anumang bagay na maaari siyang matanggal sa hospital. Habang ang isang doktor ginugulangan ang mga bagong intern sa hospital na dapat sumunod sila sa kanyang mga inuutos. Pinuna siya ni Taehyun na dapat hindi siya ganyan sa mga baguhan. Sinabi ni Taehyun sa mga intern na wag na nilang intindihin ang mga sinabi sa kanila. Nagtanong si Taehyun sa kanila kung may mga kamag-anak ba sila na nagtatrabaho dito sa hospital. Nagtaas ng kamay ang isang intern na nagsasabing ang kapatid ng kanyang ama ay nagtatrabaho sa plastic surgery department. Lumapit sa kanya si Taehyun at hiniling sa babaeng intern na umupo na siya dahil sa napansin ni Taehyun na napapagod na ito sa kakatayo. Sinabi niya rin na hindi kasalanan ng babaeng intern na nagkaroon siya na mabait na tito dito sa hospital. Sinabi ni Taehyun na lahat sila na nandito ay konektado sa Hanshin Group, ibig sabihin mahalaga sila sa Hanshin Group. Pinaupo rin ni Taehyun ang isang lalaking intern nang malaman niya na isang vice minister ang ama nito. Pagkatapos pinaupo na ni Dr. Park ang lahat. Sinabi ni Dr. Park sa mga intern na ang ginawa nilang ito ay parte lang ng pagpapakilala nila sa mga baguhan. Para maiwasan nila ang anumang korupsyon dito sa hospital, at may evaluation ng kanilang training, pagkatapos nun pwede na silang pumili ng kanilang specialty sa hospital at isa itong standard procedure ng hospital. Sinabi ni Taehyun sa 2 intern na wag silang mag-alala, dahil maaari nilang piliin ang specialty na gusto nila dahil sa may mga koneksyon sila. Nang biglang nakatanggap ng tawag ang isang doktor at pinaalam kay Taehyun na kailangan siya sa OR dahil emergency.
Sa labas ng OR kinakabahan na si Chief Lee dahil sa may mali siyang nagawa sa kanyang pasyente. Sa loob ng OR pinaalam kay Taehyun na maikli ang pagkakaputol ni Chief Lee sa blood vessel ng pasyente upang ito ay magkaroon ng pagdurugo. Nalaman ni Taehyun na hindi pala nagsimula mag-surgery si Chief Lee sa kaliwa at nagpalit ng posisyon si Taehyun. Nakahinga ng maluwag si Chief Lee nang makita niyang bumubuti na ang kalagayan ng pasyente. Sinabi ni Taehyun na kumuha pa sila ng dugo dahil sa maayos na ang pasyente. Nagkomento ang isang doktor na mahusay ang ginawa ni Taehyun dahil sa napigilan agad niya ang pagdurugo. Samantala napaupo si Chief Lee nang dumating ang isang professor na nagtatanong kung may problema ba siya. Sinabi ni Chief Lee na wala at pagod lang siya. Tumingin si professor sa OR at nagkomento na sinalo na naman si Chief Lee ni Taehyun. Sinabi sa kanya ng professor na ayos lang yan dahil sa hindi na dapat nag-o-opera ang mga doktor na nasa 12th floor at kabilang narito si Chief Lee. At ang lahat ng mga surgeon ay humihingi ng tulong kay Taehyun pag kinakailangan. Ngunit para kay Chief Lee ay nakakahiya iyon, dahil sa humingi ng tulong ang isang professional sa isang baguhan. Nagtataka din si professor kung bakit napipigilan ni Taehyun ang pagdurugo ng ganun na lamang. Sa OR sinabi ni Taehyun sa kanila na natapos na sila at ligtas na ang pasyente. Dinala na sa ward ang pasyente at ipinaalam sa pamilya ng pasyente na naging maayos ang surgery at ligtas na siya sa anumang kapahamakan. Sinabi ni Taehyun sa kanila na tinulungan sila ng langit, at maswerte sila dahil si Taehyun ang nagsigawa ng surgery. Hiniling din ni Taehyun sa pamilya ng pasyente na kapag magsisimba sila humingi sila ng pasasalamat. At huwag nilang kalimutan na magbigay ng kahit kunting offering. Nang maglaon nagrereklamo pa si Taehyun dahil sa maliit lang ang ibinigay sa kanila ng pamilya ng pasyente. Binigyan ni Taehyun ang kanyang kasama ng pera para sa kanyang ginawang tulong. Nang biglang nakita sila ni Chief Lee na nagtatanong kung ano ang kanilang ginagawa. Sa opisina pinagalitan ni Chief Lee si Taehyun dahil sa paghingi ng pera sa pamilya ng pasyente. At maari siyang maparusahan sa kanyang ginawa. Sinabi ni Taehyun na kung hindi dahil sa kanya wala na sana ang pasyente ni Chief Lee, at hindi tinatanggi ni Taehyun na binigyan siya ng pera ng pamilya ng pasyente. Hiniling ni Taehyun na pagbigyan na lang siya ni Chief Lee dahil sa malaki raw ang nakukuha ni Chief Lee na bonus kapag may lumabas na VIP sa ward ng hospital. Nang biglang nakatanggap ng tawag si Chief Lee, at sinabi niya na papunta na siya. Sinabi ni Chief Lee kay Taehyun na hindi pa sila tapos at ipagpapatuloy nila mamaya ang kanilang pag-uusap. Paglabas ng silid nakita ni Taehyun na sinalubong ni Chief Lee ang director at ang chairman ng hospital. Sinabi ng chairman kay Chief Lee na nais niyang bisitahin ang kanyang kapatid. Sinabi ni Chief Lee sa chairman na depende pa rin sa pasyente kung tatanggap siya ng mga bisita. At obligasyon ni Chief Lee na protektahan ang prinsesa. Pagkatapos kasama ni Chief Lee ang chairman na pumasok sa isang VIP na silid. Nakikita ng chairman na nasa coma pa rin ang kanyang kapatid. Sinabi ng chairman kay Chief Lee na bantayan niyang mabuti ang prinsesa at kung may mangyari alam na ni Chief Lee ang gagawin. Kinausap ng chairman ang kanyang kapatid at ipinaalam na maraming tao ang nakapila upang dumalaw sa kanya. Samantala papunta si Taehyun sa front desk, nagtanong ang nurse kay Taehyun kung kailan siya manlilibre. Nagtanong si Taehyun kung sino siya at bakit kailangan niyang manlibre. Sinabi na lang ng nurse na isa siyang baliw na babae na kung ano-ano ang sinasabi. Dumating ang head nurse upang ipaalam kay Taehyun na nandyan na ang kanyang kapatid, at nagmamadaling umalis si Taehyun. Pinuntahan ni Taehyun ang kanyang kapatid upang kumustahin. Dahil ang kanyang kapatid ay sumasailalim sa isang dialysis. At ang lahat ng mga perang nakukuha ni Taehyun sa kanyang pagiging doktor ay napupunta lahat sa kanyang kapatid. Para kay Taehyun gagawin niya ang lahat upang gumaling ang kanyang kapatid kahit na maubos pa ang kanyang sweldo sa hospital. Sinabi ng kapatid na babae ni Taehyun wala na siyang pagsisisihan kung mawala man siya, dahil sa ginawa naman ng kanyang kuya ang lahat para tumagal ang kanyang buhay. Kinagabihan nakatanggap ng tawag si Taehyun mula sa kanyang tropa. Dinala si Taehyun sa isang silid, nilapitan ni Taehyun ang isang sugatang lalaki. At sa talas ng kanyang paningin nakikita niya ang isang bala ang tumama sa loob ng katawan ng lalaki. Sinabi ni Taehyun sa kanila na may dalawa lang silang pagpipilian, dalhin sa hospital o mamatay ang pasyente. Ngunit pag hindi iniligtas ni Taehyun ang kanilang boss sabay na silang mamamatay. Sinabi ni Bossing sa kanyang tauhan na nag-aalala lang sina Taehyun dahil tama ng bala ng pulis ang tumama sa kanya, at maaring makulong din sina Taehyun pag nagkataon. Sinabi ni Taehyun na walang mamamatay sa silid na ito. Pinahiga nila si Bossing sa misa, at hiniling ni Taehyun sa kanila na humanap sila ng type A na dugo. At si Taba ang nahanap nilang type A na dugo na mukhang kinakabahan.
Sinimulan na ni Taehyun ang surgery kay Bossing. Nang matapos na ni Taehyun operahan si Bossing, sinabi niya na kailangan na nilang tumakas. Nagmamadaling niligpit ni Taehyun ang kanyang mga kagamitan. Nang papalabas na sila, nakasalubong nila ang mga kapulisan. At nagsimula na ang rambulan sa pagitan ng mga sanggano at ng mga kapulisan. Habang sina Taehyun kasama ang mga gang pumunta sila sa rooftop ng gusali. At nakaabang na pala si Detective Lee sa kanila, at hiniling ni Detective Lee sa kanila na wag silang kikilos ng masama. Sinabi ng tauhan kay Taehyun sa codename na Yongpal na siya na ang bahala dito at isama na nila si Bossing sa kanilang pagtakas. Sakay ng kotse tumakas si Taehyun kasama ni Bossing. Ang mga kapulisan ay naghahanda na upang habulin sina Yongpal at Bossing. Ang lahat ng kapulisan ay inabisuhan upang magbantay sa mga intersection na maaaring daanan nila. Hinahabol na ng mga kapulisan ang sinasakyang kotse ni Yongpal at Bossing. Ang habulan ay umabot sa tulay ng Han River, huminto ang kotse sa gitna ng tulay dahil sa nakaabang na ang mga kapulisan sa maaaring daanan ni Taehyun. Lumabas ng kotse si Taehyun at Bossing. Hiniling ni Detective Kim na sumuko na sila at wala na silang mapupuntahan. Biglang nag-inject ng epinephrine si Taehyun kay Bossing pati na rin sa kanya, upang maiwasan ang shock. Hindi na sila nagdalawang isip pa at tumalon na sila sa napakataas na tulay. Umahon sa tubig si Taehyun at nang makita niyang wala si Bossing, sumisid muli siya sa tubig upang hanapin si Bossing. Nang makita niya si Bossing, sabay silang dalawa na umahon sa tubig. Samantala ang mga kapulisan ay sinusuyod na nila ang lugar upang hanapin sina Yongpal at Bossing. Ngunit nahihirapan silang maghanap dahil na rin sa dilim ng paligid. Nagkomento ang kasamahan ni Detective Kim na sa taas ng tulay na kanilang tinalunan dapat inatake ang dalawa sa puso. Sa kabilang panig nakaupo na sina Taehyun at Bossing sa ilalim ng tulay na ligtas. Dumating ang mga tauhan ni Bossing pati na rin ang tropa ni Taehyun upang sunduin sila. Bago umalis sila, sinabi ni Bossing kay Yongpal na baliw siya, masaya si Bossing sa pagligtas sa kanya ni Taehyun. Habang nasa loob ng kotse si Bossing, naalala niya ang sinabi sa kanya ni Yongpal, na hindi tama kung pababayaan na lang niya si Bossing. Nagkomento si Bossing na kakaiba talaga ang baliw na iyon. Hiniling ni Bossing sa kanyang tauhan na alamin ang pagkatao ni Yongpal. Samantala sa VIP room, nanginginig na ang katawan ni Yojin dahil sa naaalala nito ang nangyaring aksident sa kanila ng kanyang kasintahan, at nang biglang naimulat ni Yojin ang kanyang mga mata. Nakatanggap ng alarma ang nurse at nagmamadali siyang pumasok sa silid upang tingnan si Yojin at nagulat siya sa kanyang nakita. Samantala napansin ni Taehyun na nawawala ang kanyang scalpel, at nag-aalala siya na baka dahil sa scalpel mahuli siya ng mga pulis. Nagkomento ang kanyang tropa na malabo na puntahan si Taehyun sa hospital dahil sa busy ang mga kapulisan. Hiniling din ni Taehyun sa kanyang tropa na singilin ang mga gangster na kanyang ginamot dahil natatakot si Taehyun na baka malugi na siya. Samantala pumunta sina Detective Kim sa lugar kung saan inoperahan ni Taehyun si Bossing upang maghanap ng mga ebidensya, at nakita ni Detective Kim ang isang scalpel na ginamit ni Taehyun. Sa kabilang panig sa basement ng sasakyan, walang kaalam-alam si Taehyun na nagkataon na nakita siya ni Chief Lee na bumaba sa isang sasakyan. Kinabukasan habang nagra-rounds ang mga doktor, hiniling ng isang professor kay Taehyun na mag-assist siya sa kanya sa surgery mamaya, ngunit tumanggi si Taehyun dahil sa may surgery din siyang gagawin. Pagkatapos sinama ni Professor si Taehyun sa 12th floor, nang makita nila si Chief Lee, pinagsabihan ni Chief Lee si Taehyun na wag na niyang gagawin ang ginawa niya kahapon na paghingi ng pera sa mga pamilya ng pasyente. Humingi ng tawad si Taehyun kay Chief Lee. Sa police station, pinaalam kay Detective Lee na pagmamay-ari ng Hanshan Hospital ang scalpel na nakita niya. Sa hospital nagtanong si Taehyun kay Dr. Park kung kilala ba niya ang prinsesa na nasa 12th floor, ngunit wala siyang nakuhang matinong sagot kay Dr. Park. Bago umalis si Dr. Park, inutusan niya si Taehyun na tingnan ang pasyente na nasa ICU. Nagrereklamo si Taehyun dahil pangbagitong trabaho ang inutos sa kanya. Pagkatapos nagtanong si Taehyun sa head nurse kung kilala ba niya ang prinsesa na nasa 12th floor. Ngunit wala rin siyang alam kung sino ang tinutukoy ni Taehyun na prinsesa. Pumunta si Taehyun sa ICU upang tingnan ang pasyente. Nagtanong siya sa nurse kung saan na ang guardian ng pasyente. Sinabi ng nurse na wala ng guardian ang pasyente. Lumapit ang isang nurse kay Taehyun na nagsasabing bakit nila inoperahan ang pasyente na walang guardian dahil walang mananagot pag may nangyaring masama sa pasyente. Sinabi ni Taehyun na kailangan nila ng guardian ng pasyente. Sinabi sa kanya ng nurse na sinubukan na nilang maghanap ng kamag-anak ng pasyente ngunit wala talaga.
Sinabi rin ni Taehyun na hindi naman siya nag-opere sa pasyente. Nang maglaon habang gumagawa si Taehyun ng report, lumapit sa kanya ang manager, at pinag-usapan nila ang paglipat ng pasyenteng nasa ICU sa isang government hospital, at nais na ni Taehyun na madaliin ang paglipat ng pasyente, nang biglang dumating sina Detective Lee at nais nila na makausap ang manager upang magtanong tungkol sa scalpel. Samantala sa ICU, naging kritikal ang kondisyon ng isang pasyente at sinabi ng nurse na tawagin si Taehyun. Hiniling ni Detective Lee sa manager na makita ang record kung sino ang may hawak ng scalpel na nakita nila, dahil ginamit ito sa panggagamot sa mga gangster. Nakatanggap ng tawag si Taehyun na nagsasabing na cardiac arrest ang kanyang pasyente. Pagdating ni Taehyun sa ICU, nagalit sa kanya si Dr. Park dahil sa nag-request si Taehyun upang ilipat na ang pasyente sa isang government hospital. At tinawag niya si Taehyun na hindi isang doktor bago siya umalis. Samantala pinaalam ni Chief Lee sa mga detective na walang anomalya sa mga scalpel na ginagamit nila sa hospital. Nais na malaman ni detective kung saan nila tinatapon ang mga lumang scalpel ng hospital. Habang si Taehyun ay nagmamasid sa kanila sa di kalayuan. Ipinakita kay Chief Lee ang isang scalpel na nahanap nila. Sinabi ni Chief Lee na ang ibang scalpel dinodonate nila sa mga paaralan o kaya naman napupunta lang ito sa mga junk shop sa Seoul. Tiningnan ni Chief Lee ang record kung saan nakapangalan ang scalpel base sa serial number nito, at nagulat siya nang makita ang record. Sinabi na lang ni Chief Lee na na-dispose na nila ang scalpel sa mga junk shop. Samantala sa labas ng hospital, sinabi ni head nurse kay Taehyun na naniniwala siya na isang mabuting doktor si Taehyun, dahil na rin sa kanyang mga pinagdaanan. Sa isang flashback isinugod sa hospital ang ina ni Taehyun, dumating ang doktor at bigla na lang sinabi ng doktor na patay na ang pasyente kahit hindi pa niya ito nasusuri. Dumating ang isang babae na nakikiusap na iligtas nila ang pasyente, at nang malaman ng doktor na nagtatrabaho ang anak ng pasyente dito sa hospital, agad silang nagmamadali upang iligtas ang pasyente. Nagmamadali si Taehyun upang puntahan ang kanyang ina. Hiniling ni Taehyun sa surgeon na iligtas niya ang kanyang ina, sinabi sa kanya ng surgeon wag siyang mag-alala at ililigtas niya ang ina ni Taehyun. Nang biglang may dumating at may ibinulong sa surgeon. Sinabi ng surgeon kay Taehyun na may emergency sa taas, at magpapatawag na lang siya ng ibang doktor at umalis na ang surgeon. Sa OR ipinaalam ng head nurse na wala silang makitang doktor na magsasagawa ng surgery sa ina ni Taehyun. Dahil ang lahat ng mga surgeon ay nasa itaas dahil sa may VIP na pasyenteng dumating. Umiiyak na lang si Taehyun na walang magawa habang binabawian ng buhay ang kanyang ina. Sa kasalukuyan, sinabi ni Taehyun na kung hindi niya pinagdaanan ang lahat ng iyon siguro naging isa lang siyang tipikal na doktor sa ngayon, at matagal na raw namulat ang mga mata ni Taehyun na hindi lahat ng pasyente ay kayang iligtas ng mga doktor. Sinabi ni Taehyun sa head nurse na nagpasya siyang ilipat ang pasyente sa isang government hospital para mabigyan ng agarang panggagamot at maari pang maligtas ang buhay ng pasyente. Dahil hindi kakayanin ng pasyente ang gamutan sa Hanshan Hospital sa laki ng magagastos at wala pa itong guardian. Nang maglaon pumunta si Taehyun sa opisina ni Chief Lee dahil sa may pag-uusapan silang dalawa. At nagulat si Taehyun nang tinawag siyang Yongpal ni Chief Lee. Lumuhad si Taehyun upang humingi ng tawad at gagawin niya ang gusto ni Chief Lee. Pinatawad siya ni Chief Lee dahil may binabalak si Chief Lee na ipagawa kay Taehyun. Nakipagkita sila kay Director Park, at ipinakilala ni Chief Lee si Taehyun sa director na magagamit at mapagkakatiwalaan nila si Taehyun. Humingi ng tawad si Taehyun sa director at gagawin ni Taehyun ang lahat ng ipag-uutos ng director. Sinabi ng director na si Chief Lee na ang bahala na magturo kay Taehyun sa mga dapat nitong gawin. Nang maglaon habang sakay sila ng kotse, sinabi ni Chief Lee kay Taehyun na sa 12th floor na siya magre-report simula bukas at mula ngayon parte na si Taehyun ng mahalagang grupo sa Hanshan Hospital. Sa ICU pinaalam kay Taehyun na nag-cardiac arrest muli ang pasyente, at isang atake na lang mamamatay na ang pasyente. Naalala ni Taehyun ang pagkamatay ng kanyang ina dahil sa wala man lang ni isang surgeon ang gumamot sa kanyang ina. Naiisip ni Taehyun na kaya niyang iligtas ang pasyente. At hiniling niya sa kanyang kasamang doktor na magpahinga na siya dahil si Taehyun na raw ang bahala sa pasyente. Pagkatapos sinabi ni Taehyun sa nurse na kailangan niyang ilabas ang pasyente sa ICU upang iligtas. Nagmamadali silang dalawa na dalhin ang pasyente sa OR. Sa kabilang panig biglang nagising si Yojin. Pumasok ang nurse at nakita niyang wala na si Yojin sa kanyang hinihigaan. Nagulat siya nang makita niya si Yojin na duguan at may hawak na basag na vis upang magpakamatay. Sa kabilang panig sinimula na ni Taehyun ang surgery sa kanyang pasyente, habang ang nurse ay nagulat sa husay at bilis ni Taehyun.
Pinatay nila ang ilaw nang may naramdaman silang paparating. Habang nakasilip si Taehyun sa pinto, nakita niyang magpapakamatay si Yeojin, at dahan-dahan na inilabas ni Taehyun ang kanyang kamay upang kunin ang matalas na bagay sa kamay ni Yeojin. Nakatingin lang si Yeojin habang dahan-dahan na nagsasara ang pinto. Dumating si Chief Lee at hiniling na ipasok na si Yeojin sa OR upang gamutin. Pagkatapos ng kanyang surgery, bumalik na si Taehyun sa doctor's room upang magpahinga. Naiisip niya noong kinuha niya ang matalas na bagay sa kamay ng isang babae, at narinig niyang nakikiusap sa kanya. Bumangon at naupo lang si Taehyun dahil sa hindi siya makatulog. Kinabukasan nagalit ang isang professor dahil sa sinabi sa kanya na ililipat na si Taehyun sa 12th floor. Samantala ipinakilala ni Chief Lee si Taehyun sa lahat bilang bagong doktor sa 12th floor. Dumating din ang manager ng 12th floor na si Cynthia at ipinakilala ni Chief Lee si Taehyun sa kanya bilang isang bagong recruit na third-year resident. Biglang dumating si Professor na galit kay Chief Lee dahil sa nire-assign niya ang kanyang residente na walang pahintulot mula sa kanya. Nang dumating ang director ng hospital at sinabi niya kay Professor na sa kanya galing ang utos na ilipat si Taehyun sa 12th floor at pagkatapos umalis na ang director upang pumunta sa silid ni Yeojin. Samantala sa ICU naging stable na ang pasyenteng inoperahan ni Taehyun. Dumating ang doktor na nagmula sa government hospital para sa pag-transfer ng pasyente, at nagtataka sila kung bakit naging okay na ang kalagayan ng pasyente, dahil sa pag-aakala nila wala ng pag-asa ang pasyente, pero ngayon naging mabuti na ang lagay niya. Samantala hindi pa rin makapaniwala si Taehyun na mayroon na siyang napakagandang opisina sa loob ng hospital. Pinaliwanag ni Cynthia na dito naglalagda ng release form ang kanilang mga client at dapat maging disente ang pormahan ni Taehyun kapag nakaharap na siya sa mga VIP client. Biglang nagtanong si Taehyun kay Cynthia kung sino ang babaeng tinatawag nilang princess. Sinabi ni Cynthia kay Taehyun na magiging maswerte siya kung makakapasok siya sa silid kung saan ang princess. Dahil kapag nagustuhan si Taehyun ng princess hindi malayong tataas ang kanyang posisyon sa hospital. Samantala sa police station pinagalitan si Detective Lee dahil sa pinagtutuunan niya ng pansin si Yongpal, kaysa mahuli ang leader ng sindikato. Sa kabilang banda tinawagan ni Taehyun ang kanyang tropa upang ipaalam na hindi muna siya makakasama sa kanya upang manggamot ng mga sanggano. Dumating si Dr. Park upang ipaalam kay Taehyun na ligtas na ang kanyang pasyente, at sinabi niya na dapat doktor ang nanliligtas ng pasyente hindi ang pera. Sinabi ni Taehyun na dapat na ipagpatuloy ni Dr. Park ang kanyang ginagawa at tumulong sa mga tao. Sinabi ni Dr. Park na kahit saan man makapunta si Taehyun sana maging tunay siyang doktor. Samantala pinagsabihan ng director si Nurse Wang dahil sa nangyari kay Yeojin. Sinabi ni Chief Lee na hindi naman ganun kalala ang natamong sugat ng pasyente. Nagalit ang director dahil kapag nalaman ng chairman ang nangyari na nagising si Yeojin malalagot silang lahat sa chairman. Sa kabilang banda nag-aalala ang chairman dahil sa nais ng ibang board na makadalaw man lang kay Yeojin sa hospital, at kapag nangyari yon at nalaman ng lahat ang kalagayan ni Yeojin maaaring bumagsak ang kanilang mga stock, at maaapektuhan ang Hanshin Group. Dumating ang magandang asawa ng chairman upang magpaalam na pupunta siya sa Hanshin Hospital. Sakay ng magarang kotse nakarating na sa hospital ang asawa ng chairman. Ang lahat ng mga nurse sa 12th floor ay kinakabahan dahil sa pagdating ng asawa ng chairman. Pagdating ng asawa ng chairman nagalit ito, nagmalaman na may gumamit ng kanyang silid. Dumating si Cynthia at ipinaalam niya na pansamantalang ginamit ng isang aktor ang kanyang silid dahil sa naubusan sila ng kwarto. Nagbago ang mood ng asawa ng chairman nang malaman niyang aktor ang gumamit ng kanyang silid. Sa opisina may tinawagan ng asawa ng chairman, ang kanyang ama, upang ipaalam na mukhang may binabalak na hindi maganda ang chairman. Samantala nag-uusap ang mga board tungkol sa binabalak ng chairman na tatapusin na niya ang lahat. At nais nila na gumawa ng paraan para makausap ang princess bago ang shareholders meeting. Sa hospital, sa isang silid kung saan nakakoma stage si Yeojin, at lumipat sa kakaibang dimensyon kung saan nakakulong si Yeojin. Sinabi niya kung sino man ang unang taong gigising sa kanya ibibigay niya kung ano man ang mga kahilingan nito. Sinabi niya na kung sakaling magising pa siya, tatapusin niya ang mga taong naglagay sa kanyang kalagayan ngayon. At napaisip siya kung sino ang lalaking nakita niya sa OR. Samantala sa kantin pinaalam ng nurse kay Taehyun na na-transfer na ang pasyente sa government hospital. Nagkomento din ang nurse na mali ang tingin niya kay Taehyun na mukhang pera. Samantala may kausap si Cynthia sa telepono na mukhang emergency ang kalagayan ng pasyente, at hindi sila makapunta ng hospital dahil sa maraming reporters ang nakaabang.
Dumating si Taehyun at nilapitan siya ni Chief Lee, pagkatapos naghahanda siya ng mga kakailanganin ng pasyente, dahil nais ni Chief Lee na puntahan ni Taehyun ang VIP na pasyente na hindi makapunta sa hospital dahil sa mga reporter. At ito ang specialty ni Taehyun ang mag-house call. Nagmamadaling lumabas si Taehyun sa hospital. Dumating si Cynthia sakay ng magarang kotse upang ihatid si Taehyun. Sa kalye ang lupit ng tunog ng kotse ni Miss Cynthia at pangmalakasan din ang bilis nito. Pinaliwanag ni Cynthia kay Taehyun na ang pupuntahan nilang pasyente ay isang sikat na artista, at hindi pa niya alam kung ano talaga ang nangyari sa pasyente. Pagdating nila sa basement ng hotel sumakay sila ng elevator, at dumaan sila sa kusina ng hotel papunta kung saan ang kanilang VIP na pasyente. Pagdating nila sa silid nakita ni Taehyun na nakahandusay sa sahig ang pasyente. Agad na nilapitan ni Taehyun ang babaeng pasyente upang suriin. Tinawag ni Taehyun si Cynthia, upang ipaalam na sa tingin niya na hindi aksidente ang nangyari sa pasyente. Sinabi ni Cynthia na labas na sila kung ano man ang nangyari sa pasyente, at gawin lang nila ang kanilang trabaho na masisiguro na makarating sa hospital ang pasyente. Inihanda na ni Taehyun ang kanyang mga kagamitang pang-medical. Handa na si Taehyun para magsagawa ng surgery sa pasyente. Nang biglang pinigilan siya ni Cynthia, dahil kailangan lang niyang stabilize ang pasyente para makarating sa hospital. At baka pag inoperahan ni Taehyun ang pasyente at namatay baka isisi sa kanya ang lahat. Ngunit pagtalikod ni Cynthia sinimula na ni Taehyun ang surgery sa pasyente. Pagkatapos ay inilabas na ng hotel ang pasyente upang dalhin sa hospital. Habang nasa kotse sinabi ni Cynthia kay Taehyun na hindi niya inaasahan ang ginawa niya kanina sa loob ng hotel. At sa tingin niya isang mabuting doktor si Taehyun. Sinabi rin ni Cynthia na kung gusto ni Taehyun na makita ang princess sa director siya magpaalam. Sa hospital natutuwa ang director sa ginawang serbisyo ni Taehyun sa kanilang VIP client sa hotel, at pwede na silang magsagawa ng mga house call sa kanilang mga VIP client. Binigyan ng pera ng director si Taehyun bilang bayad sa kanyang ginawa. Nagpasalamat si Taehyun sa director. Nagtanong ang director kung may gusto pa bang makuha si Taehyun. Hiniling ni Taehyun sa director na bigyan siya ng access sa silid kung saan naruroon ang princess upang tulungan si Chief Lee. Pumayag ang director sa hinihiling ni Taehyun para na rin may katuwang na si Chief Lee sa pag-asikaso sa princess. Hiniling ni director kay Chief Lee na ipakilala na niya si Taehyun sa princess. Sinabihan din ng director si Cynthia na ipag-shopping si Taehyun para maging gwapo siya pag nakaharap na niya ang princess. Dinala ni Cynthia si Taehyun sa isang salon para sa isang makeover, mga pormahang pangmalakasan. Pinapili siya ng mga damit at mga sapatos para sa kanyang bagong porma. Pumili rin sila ng bagong kotse na gagamitin ni Taehyun para sa mga house call. Nang maglaon habang sakay ng kotse, pinaliwanag ni Cynthia kay Taehyun na may dalawang client sa 12th floor. Una yung mga members, at nakabase ang hansyan sa financial status nila at pag marami kang pera member ka na kaagad. Ang pangalawa ay yung mga kaibigan ng mga members. At walang pakialam ang 12th floor kung ano man ang pagkatao ng kanilang client as long as members sila na handang magbayad ng malaking halaga. At nais ni Taehyun na magkwento si Cynthia tungkol sa princess. Sinabi ni Cynthia na ang princess na si Yeojin mula sa Hanshan Group at siya ang tagapagmana at nagkagusto siya sa isa ring tagapagmana ng Daejeon Group ang mortal na kalaban ng Hanshan, at walang kamalay-malay ang kanilang mga pamilya na mayroon na silang relasyon at nangako sila sa isa't isa na magpapakasal sila sa oras ng kanilang pagtakas pero bago pa mangyari iyon, isang aksidente ang nangyari sa kanilang dalawa. Nagtanong si Taehyun kung malala ba ang lagay ni Yeojin sa ngayon dahil ilang taon na rin ang lumipas. Wala pa talagang tiyak na sagot si Cynthia dahil na rin hindi pa siya nakakapasok sa loob ng silid ni Yeojin. Nang maglaon dumating na si Taehyun sa 12th floor at naghihintay na sa kanya si Chief Lee upang ipakilala si Taehyun kay Yeojin. Nakita ng asawa ng chairman na may doktor na kasama si Chief Lee na pumasok sa silid ni Yeojin. Gamit ang fingerprint ng kamay ni Chief Lee bumukas ang pinto ng silid. Pagpasok nila sa loob nagpakilala si Taehyun kay Yeojin at biglang lumiwanag ang isang lugar kung nasaan si Yeojin. Sinabi ni Chief Lee na gumawa si Taehyun ng kanyang diagnosis sa pasyente. Base sa tingin ni Taehyun ang pasyente ay isang PVS, parang isang lantang gulay. Sinabi ni Chief Lee na si Yeojin ang may pinakamalaking hawak na share sa Hanshan Group kaya kahit anong mangyari hindi siya pwedeng mamatay. Dahil siya ang susi sa buong Hanshan Group. Sinabi ni Chief Lee kay Taehyun na kasama na siya sa krimen na ito at hindi na siya pwede magsumbong dahil madadawat din siya dito at kailangan niyang itago sa lahat ang kalagayan ni Yeojin, dahil kung hindi malalagay sa panganib si Taehyun pati na rin ang kanyang kapatid na babae. At magmula ngayon babantayan na nila ang mga kilos ni Taehyun.
Pagkatapos, sa front desk pinakilala ni Chief Lee si Taehyun sa personal na nurse ni Yojin. Nang makatanggap si Taehyun ng tawag na nagsasabing malapit nang makatanggap ng donor ang kanyang kapatid para sa transplant, at dapat siyang magpasalamat kay Chief Lee. Nagpasalamat si Taehyun kay Chief Lee. Sa labas ng hospital tinawagan ni Taehyun ang kanyang kapatid upang kumustahin. Nang malaman ni Taehyun na kasama ng kanyang kapatid ang kanilang ama, nagalit ito at binaba ang tawag. Pumunta si Taehyun sa isang restaurant at mag-isang uminom, nang biglang dumating ang asawa ng chairman at uminom rin. Sinabi ni Taehyun sa kanya na para siyang babaeng pumupunta sa mga nightclub, at nag-inuman na lang silang dalawa. Kinaumagahan nagising si Taehyun at nakatanggap siya ng tawag mula kay Chief Lee. Pagkatapos ipinakilala ni Chief Lee si Taehyun sa asawa ng chairman. Nagulat si Taehyun na asawa pala ng chairman ang kanyang nakainuman. Pagkatapos pinuntahan nila ang pasyenteng iniligtas nila sa hotel. Nagkomento si Taehyun kay Chief Lee na kailangan ng pasyente ng psychiatrist dahil may post-traumatic stress ang pasyente. Sinabi ni Chief Lee na walang magandang maidudulot ang inimongkahi ni Taehyun sa kanya. Pagkatapos pinuntahan din nila ang lalaking nambogbog sa babaeng pasyente na nagpapanggap na nasugatan din siya para hindi siya madawit sa kaso. Pagkatapos pumunta sila sa kabilang silid upang tingnan ang isang pasyente. Nagulat si Taehyun dahil si Bossing pala ang kanilang pasyente. Tinanggal ni Taehyun ang binda sa sugat ni Bossing upang matingnan. Tiningnan nito ni Chief Lee at sinabi na maayos naman ang kanyang sugat at wag na siyang mag-alala pa. Nang maglaon pagkaalis ni Chief Lee, sinabi ni Bossing kay Taehyun na hindi niya inaasahan na magkikita sila dito sa hospital, at nais lang niyang magpatingin muli sa kanya hanggang sa gumaling ang kanyang mga sugat. Pagkatapos tinawagan ni Taehyun ang kanyang tropa na hindi na siya tatanggap pa ng mga house call at kung bakit nandito si Bossing sa hospital, dahil sa natatakot si Taehyun na madamay sa gulo at baka hulihin pa siya ng mga pulis, at kapag nangyari yun katapusan na rin ng kanyang kapatid. Ang lahat ng mga sinabi ni Taehyun ay naririnig ni Yojin. Lumapit si Taehyun kay Yojin, at sinabi niya kung naririnig ba siya nito. Sinabi ni Taehyun na maswerte si Yojin dahil sa wala siyang mga utang, hindi tulad ni Taehyun na maraming mga utang at problema. Sinuri ni Taehyun ang mga mata ni Yojin pati na rin ang kanyang mga paa, dahil palagay niya nakakaramdam na ito. Nang biglang dumating si Nurse Wang na nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Taehyun na nagra-rounds, at pinaalam niya na nakakaramdam na ang pasyente. Ngunit sinabi ni Nurse Wang na siya lamang ang nakakaalam sa tunay na kalagayan ni Yojin. Sa labas ng hospital nakaupo ang babaeng pasyente, nagulat siya dahil sa paningin niya sa mga taong nasa kanyang paligid ay tinatawanan siya. Samantala sa machine room ng hospital isang lalaki ang pinagalitan dahil sa naiwan niyang bukas ang isang electric control panel, dahil kapag nagkataon na may gumalaw nito maaaring sumabog ang buong hospital. Isinara ng lalaki ang panel at iniwan ang susi sa ilalim nito. Lingid sa kanilang kaalaman naririnig ng babaeng pasyente ang kanilang pinag-uusapan. Samantala pumasok si Taehyun sa kanyang opisina at naruroon ang asawa ng chairman. Biglang naalala ni Taehyun ang kanilang inuman noong gabing iyon at inihatid siya ng asawa ng chairman sa isang hotel. Humingi ng paumanhin si Taehyun sa asawa ng chairman sa nangyari at susundin ni Taehyun ang ipapagawa niya sa kanya. Hiniling ng asawa ng chairman na gusto niyang makaharap si Yojin. Sinabi ni Taehyun na kausapin na lang niya ang chairman tungkol dito. Sinabi ng asawa ng chairman kay Taehyun na mahalagang makita niya si Yojin dahil nasa panganib ang buhay ni Yojin. Dumating si Cynthia at ipinaalam ng security sa asawa ng chairman na kailangan na niyang umalis ngayon. Dahil sa code red ang buong hospital at kailangan na nilang umalis sa hospital. Sinabi ni Cynthia kay Taehyun na dalhin niya si Yojin sa basement parking at naghihintay na doon ang sasakyan. Sa loob ng machine room, nakatayo lang ang babaeng pasyente. Habang nagsisigaw ang operator sa labas na buksan niya ang pintuan dahil kung hindi may mangyayaring hindi maganda sa buong hospital. Nagmamadaling pumunta si Taehyun sa silid ni Yojin at nandoon na rin si Nurse Wang at naghahanda na siya para ilabas si Yojin sa hospital. Binuksan ni Nurse Wang ang isang exit elevator at nakahanda na sa loob ang stretcher na paglalagyan ni Yojin. Binuhat ni Taehyun si Yojin upang ilagay sa stretcher, pagkatapos isinakay na nila ito sa elevator, nagmamadali silang dalawa upang ibaba si Yojin sa basement ng hospital. Pagkarating nila agad nilang isinakay si Yojin sa isang sasakyan. Biglang nakatanggap ng tawag si Taehyun mula sa kanyang kapatid, at tinanong siya ni Taehyun na nag-aalala kung nasaan siya. Sinabi ng kanyang kapatid na nandito siya sa hospital. Ibinaba ni Taehyun ang tawag, at tumingin siya kay Yojin.
Biglang kinuha ni Taehyun ang susi ng sasakyan, at pumunta sa tabi ng bintana upang ihulog ang susi kapag hindi nila sinabi kung ano ba talaga ang nangyayari sa hospital. Bumalik si Taehyun sa loob ng hospital at nakikita niya na nagmamadaling lumabas ang director ng hospital, pati na rin ang VIP nilang mga pasyente. Nagmamadaling tumakbo si Taehyun papuntang machine room ng hospital. Pagdating ni Taehyun, nakiusap siya sa security na kailangan niya na makausap ang pasyenteng nasa loob ng machine room. Sa CCTV room ipinaliwanag kay Taehyun na sa loob ng 2 oras kakalat na ang radiation na pwedeng ikamatay ng lahat na nandito sa hospital. Ang tanging paraan na lang para mapigilan, kung papatayin ang main switch sa loob ng machine room. Sinubukan ni Taehyun na kausapin ang kanyang pasyente gamit ang microphone. Sinabi ni Taehyun na tutulungan niya siya para maparasahan ang taong nambogbog sa kanya. Sinabi ni Taehyun na mamamatay ang lahat na nandito sa hospital sa kanyang ginagawa pati na rin ang mga kalapit na hospital dahil sa radiation, at hiniling ni Taehyun na lumabas na siya. Dahil nakalabas na ang mga taong gustong gantihan ng pasyente at masasayang lang ang kanyang buhay pag hindi pa siya lumabas ng machine room. Sinabi ni Taehyun na may kasalanan rin ang babae sa nangyari sa kanya dahil sa sumama siya sa lalaki sa hotel para lang sumikat siya. Napaupo at napaiyak ang babae sa loob ng machine room. Nang maglaon sinabi ng operator sa kanila na naayos na niya ang system ng machine at kusang magsa-shutdown ang machine kapag umabot sa limit level ang radiation, at hindi na ito kakalat pa sa buong hospital. Nang biglang nagka-alarm dahil umabot na sa limit level ang radiation at maglalak ang buong machine room para maiwasan ang pag-leak ng gas sa hospital, dahil dito nasa panganib ang buhay ng pasyente na nasa loob ng machine room. Sumisigaw si Taehyun na nagsasabing lumabas na ang pasyente dahil kung hindi mauubusan siya ng oxygen sa loob at maaari siyang mamatay. Ngunit nahihirapan na ang pasyente at hindi na siya makalakad pa upang lumabas ng machine room. Hiniling ni Taehyun sa kanila na pakibuksan nila ang pinto ng machine room dahil papasok siya upang iligtas ang kanyang pasyente. Pumasok si Taehyun sa loob upang kunin ang babae kahit na alam niyang mapapahamak siya dahil sa kumakalat na gas, at sa wakas na ilabas ni Taehyun ang kanyang pasyente. Pumasok muli si Taehyun upang patayin ang switch ng machine. Ngunit bago pa man siya makalabas nawalan siya ng malay, biglang dumating sina Cynthia upang tulungan si Taehyun. Samantala ay pinaalam sa driver ng sasakyan na sinasakyan ni Yojin na pwede na silang bumalik sa hospital dahil sa naayos na nila ang problema. Sa hospital pinaalam ng doktor na cleared na si Taehyun. Nang biglang bumalik na ang kamalayan ni Taehyun, pinaalam kay Taehyun na ligtas na ang kanyang pasyente. Pagbalik ni Taehyun sa 12th floor nilapitan niya ang lalaking nambogbog sa kanyang pasyente at binigyan ng 1 kilong suntok upang ito ay matomba. Pagkatapos pumunta si Taehyun sa silid ni Yojin ngunit wala pa si Yojin. Biglang bumukas ang elevator at nakita niya si Nurse Wang at Yojin, tinulungan ni Taehyun si Nurse Wang na ibalik si Yojin sa kanyang hinihigaan. Pagkalabas ni Nurse Wang nakatanggap ng tawag si Taehyun mula sa kanyang tropa at problema na naman sa pera. Pagkababa ni Taehyun ng tawag bigla siyang nakarinig ng boses mula kay Yojin na nagsasabing gusto mo bigyan kita ng pera. Samantala nakakuha na ang board ng court order para sa pagbisita kay Yojin. Kinabukasan sa hospital, pumasok si Chief Lee at Taehyun sa silid ni Yojin at naroon si Nurse Wang upang tingnan ang kalagayan ni Yojin. Habang susuriin ni Taehyun si Yojin, naalala niya ang sinabi nito sa kanya kung gusto niya ba ng pera. Sinabi ni Yojin kay Taehyun na kung gusto niya, kayang iligtas ni Yojin ang kapatid ni Taehyun. Hiniling ni Yojin na gisingin siya ni Taehyun at ibibigay niya ang gusto ni Taehyun. Nag-aalangan si Taehyun dahil iniisip niya na masyadong mapanganib. Samantala ilang beses nang nagkamali ang nurse sa pag-inject kay Bossing dahil sa hindi niya matamaan ang ugat nito, at sa pang-8 beses na sobok, sa wakas naturukan na rin ng nurse ng karayom ang ugat sa kamay ni Bossing upang lagyan ng swero. Maya-maya lang dumating si Taehyun at naupo sa tabi ni Bossing, nagkomento si Taehyun kung bakit pa siya nagpakabit ng swero, dahil sa pwede na nga ma-discharge si Bossing. Sinabi ni Bossing na sumasakit ang kanyang dibdib dahil na rin sa kanyang mga tauhan na mga pasaway. Pagkatapos pinuntahan ni Taehyun ang kanyang kapatid nang nabalitaan niyang bigla itong isinugod sa hospital. Ipinaalam ng doktor kay Taehyun na muntik nang magka-uremia ang kanyang kapatid, buti na lang nadala kaagad siya ng kanyang ama sa hospital, at hindi na rin nagre-respond ang mga gamot na ibinibigay ng doktor sa kapatid ni Taehyun. At mayroon na lang siyang 2 buwan para tumagal. Pagbalik ni Taehyun sa silid nakita niya ang kanilang ama na nakaupo sa tabi ng kapatid ni Taehyun. Hiniling ni Taehyun sa kanyang ama na doon muna siya sa labas.
Naupo si Taehyun sa tabi ng kanyang kapatid, hiniling ng babae kay Taehyun na makipag-ayos na siya sa kanilang ama at yun ang kanyang hiling bago man lang siya mawala sa mundo. Tumulo lang ang mga luha sa mga mata ni Taehyun. Habang humihingi ng tawad ang kanyang kapatid at sinabi na sobra-sobra na ang ginawa ni Taehyun para sa kanya at pwede na siyang tumigil. Lumabas si Taehyun ng silid na malungkot, at nakita niya ang kanyang ama na nakatayo, sinabi ng kanyang ama na wala na silang magagawa kung langit na ang nagdesisyon para sa kanila. Sinisisi pa rin ni Taehyun ang kanyang ama sa pagkawala ng kanyang ina dahil tinalikuran ng kanyang ama ang kanyang responsibilidad. Sinabi ni Taehyun na hahanap siya ng paraan para mabuhay pa ang kanyang kapatid. Sa opisina nagtanong si Cynthia kay Taehyun kung ayos lang ba ito. Nagtanong lang si Taehyun kung mayroon na bang nag-email sa kanya. Tiningnan ni Cynthia ang email, at mayroon na siyang natanggap na mensahe. Sinabi ni Cynthia kay Taehyun na may pag-asa pa ang kapatid ni Taehyun at maraming donor sa United States. Sinabi ni Cynthia na maghanda si Taehyun ng 2 milyon na pambayad, ngunit walang ganon kalaking pera si Taehyun. Samantala nagulat ang chairman sa ibinalita sa kanya na may nag-request ng court order para sa pagbisita kay Yojin. Sa opisina sinabi ng secretary sa chairman na gagawa sila ng paraan para hindi matuloy ang court order tungkol sa pagbisita kay Yojin. Ngunit nag-aalala ang chairman dahil sa baka may alam na ang board sa tunay na kalagayan ni Yojin. Sinabi ng chairman sa kanyang secretary na ipaalam sa director na tapusin na nila si Yojin at bibigyan lang sila ng 48 oras para gawin iyon. Ipinaalam ng katulong sa asawa ng chairman na papatayin ng chairman si Yojin. Sa rooftop ng hospital iniisip ni Taehyun na mawawalan ng silbi ang kanyang mga ginawa para sa kanyang kapatid kung hindi niya tatanggapin ang inaalok ni Yojin. Pagkatapos, pumasok si Taehyun sa silid ni Yojin, pinahinto ni Taehyun ang IV ng pasyente. Iniisip ni Yojin na sa wakas ay magigising na siya matapos ng 3 taon na pagkakatulog. Habang nakatingin si Taehyun kay Yojin, biglang nanginginig ang katawan ni Yojin, at ito ay nagbigay ng alerto kay Nurse Wang. Habang patuloy na nanginginig ang buong katawan ni Yojin, hinawakan siya ni Taehyun upang gisingin, sumigaw si Taehyun na imulat niya ang kanyang mga mata, biglang inimulat ni Yojin ang kanyang mga mata. Dumating si Nurse Wang upang tingnan kung ano na ang kalagayan ni Yojin, at nakikita niyang wala namang kakaibang nangyayari kay Yojin. Nakita ni Nurse Wang na natutulog si Taehyun sa sopa, nilapitan niya ito upang gisingin. Sinabi ni Taehyun kay Nurse Wang na pagod siya dahil sa mga house call. Hiniling sa kanya ni Taehyun na umalis na lang siya. Pagkaalis ni Nurse Wang lumapit siya kay Yojin. Nagtanong si Taehyun kay Yojin kung ano ba ang kanyang ipapagawa. Ngunit nais muna ni Yojin na siya muna ang unang magtatanong. Nagtanong si Yojin kay Taehyun kung ano ba ang kanyang hihilingin. Samantala paglabas ni Nurse Wang sa silid masama ang kanyang loob dahil sa wala siyang nagawa nang paalisin siya ni Taehyun. Sa silid nalaman ni Yojin na nais ni Taehyun na ipagamot ang kanyang kapatid. Nais ni Yojin na hiramin ang cellphone ni Taehyun. Inilagay ni Taehyun sa mga kamay ni Yojin ang kanyang cellphone. May tinawagan si Yojin, ang SWNB sa ibang bansa. Pagkatapos sinabi ni Yojin kay Taehyun na mag-check na siya ng kanyang email. Nang tingnan ni Taehyun ang kanyang email, naka-receive siya ng malaking halaga ng pera na nagmula sa SWNB. Sinabi sa kanya ni Yojin na wag muna siyang magsaya, dahil hanggat wala ang passcode hindi niya makukuha ang pera. Makukuha lang ni Taehyun ang passcode kapag inilabas na niya si Yojin sa hospital. Pumayag si Taehyun sa gusto ni Yojin. Nakatanggap ng tawag si Taehyun mula kay Chief Lee. Pagkatapos kinausap ni Chief Lee si Taehyun, nagtanong siya kay Taehyun kung kailan niya nalaman na artificial case ang kalagayan ni Yojin. Sinabi ni Taehyun noong gabi bago siya mailepit sa 12th floor, nakita niya si Yojin sa OR. Pinayuhan ni Chief Lee si Taehyun na mag-iingat siya kay Nurse Wang. Samantala nagpunta ang asawa ng chairman kung saan nagtitipon ang mga board, upang alamin kung kanino nanggaling ang court order. Sinabi ng asawa ng chairman na iorong nila ang court order, dahil sa papatayin ng chairman si Yojin. Ngunit parang walang balak ang board na iorong ang kanilang ipinasa na court order. Sa hospital binabaan ni Taehyun ang dosage ng gamot ni Yojin upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Dahan-dahan na iginalaw ni Yojin ang kanyang kamay, upang makatanggap ng alarma si Nurse Wang. Pinuntahan ni Nurse Wang si Yojin, at nakikita niyang maayos naman ito. Patuloy siyang nakakatanggap ng alarma sa tuwing lumalabas siya ng silid, at tuwing papasok naman siya maayos naman ang kalagayan ni Yojin. Samantala sinabi ng asawa ng chairman sa kanyang ama na dapat unahan na nila ang board dahil sa walang balak silang iorong ang court order upang mad-allow si Yojin.
Ngunit natatakot ang ama nito sa mangyayari dahil sa hindi rin nila sigurado kung makikipagtulungan ba sa kanila si Eugene. Sa hospital patuloy pa rin ginagalaw ni Eugene ang kanyang kamay upang magbigay ng alarma kay Nurse Wang. Habang nasa banyo si Nurse Wang nakatanggap muli siya ng alarma mula sa silid ni Eugene. Nagmamadali na pumasok si Nurse Wang sa silid ni Eugene, nagtataka siya sa mga nangyayari. Galit na galit si Nurse Wang dahil sa palagay niya sinasadya ni Eugene ang nangyayari. Dumating si Taehyun upang pakalmahin si Nurse Wang. Pagkatapos humingi ng tawad si Nurse Wang sa kanyang ginawa, hiniling ni Chief Lee kay Nurse Wang na umuwi muna siya para makapagpahinga. Nang maglaon sinabi ni Eugene kay Taehyun na baliw talaga si Nurse Wang. Nagkomento si Eugene na ngayon lang siya nakipag-usap sa lalaking walang galang. Sinabi ni Taehyun na masanay na siya dahil ganun talaga siya makipag-usap. Kailangan nila ng tulong ng bawat isa, dahil si Eugene makakalabas lang siya sa tulong ni Taehyun. Si Taehyun naman sa tulong ni Eugene maipapagamot na niya ang kanyang kapatid. Pinaalam ni Taehyun kay Eugene na gusto siyang makita ng asawa ng chairman. Nais ni Eugene na manatili muna si Taehyun sa kanyang silid. Sinabi ni Eugene kay Taehyun na may tiwala siya sa ama ng asawa ng chairman, ngunit masyado siyang mahina para kalabanin ang chairman. At nais ni Eugene na makita ang mga taong gustong kalabanin ang chairman. Sinabi ni Taehyun kay Eugene na may nakita siyang mga grupo na kasama ng chairman na gusto siyang makausap. Hiniram ni Eugene ang cellphone ni Taehyun at ipinakita niya ang larawan kung ito ba ang taong nakita niya na kasama ng chairman. Kinumpirma ito ni Taehyun na siya ang kasama ng chairman. Sinabi ni Eugene na si President Go ang kanyang nakita na nagtatrabaho sa kumpanya ng ina ni Eugene. Habang si Nurse Wang ay papunta sa silid ni Eugene. Sa silid nagtanong si Taehyun kay Eugene kung may iba pa ba siyang gustong makita o may namimiss na tao. Sinabi ni Eugene na wala na ang lahat ng kanyang minamahal dahil sa kanya. At nais ni Eugene na sirain ang lugar kung saan siya naroroon ngayon kasama ng mga taong naglagay sa kanyang kinalalagyan ngayon. Nalaman din ni Taehyun na magkaparihas pala sila ni Eugene na gustong kumain ng beanstone na luto ng kanilang mga ina. Sinabi ni Taehyun na namimiss niya tuloy ang kanyang ina. Sinabi rin ni Taehyun kay Eugene na wala siyang mga kaibigan at mag-isa lang siya dahil sa mahirap lang sila. Tulad ni Eugene na wala ring mga kaibigan. Nais pa ni Taehyun na humingi ng isa pang kahilingan kay Eugene. At yun ay nais niyang maging kaibigan si Eugene, dahil sa pareho lang silang walang mga kaibigan. Sinabi sa kanya ni Eugene na para lang siyang nanalo sa loto dahil may kaibigan siyang tulad ni Eugene. Nagulat si Nurse Wang sa kanyang nakita na magkausap sina Taehyun at Eugene. Pinaalam ni Taehyun kay Eugene na simula bukas sisimulan na nila ang physical rehab. Samantala sa isang power plant, isang babae ang tumalon para magpakamatay. Ipinaalam ni Cynthia kay Taehyun ang nangyaring insidente habang papunta sila. Pagdating nila agad na tiningnan ni Taehyun ang pasyente. Sinabi ni Taehyun na sa alagay ng pasyente dapat na kanina pa sila tumawag ng ambulansya. Matapos suriin ni Taehyun ang pasyente sinabi niya na may hemothorax ang pasyente. Inihanda ni Taehyun ang kanyang kagamitang pang-medical. Sinimulan agad ni Taehyun operahan ang pasyente. Nilagyan ni Taehyun ng syringe tube ang likuran ng pasyente upang makahinga ito ng maayos. Pagkatapos isinakay na nila ang pasyente sa ambulansya. Ipinaalam kay Cynthia ng lalaki na hindi raw nila pwedeng ipaalam ang nangyari kaya sa Hanshan Hospital sila tumawag. Pagkabalik ni Taehyun sa hospital, nakita niya si President Go, at sinabihan niya si Taehyun na huwag siyang mag-alala dahil sa magkakampi sila. Pagkatapos, sa kotse pinag-usapan nila ang chairman ng hospital tungkol sa ginawa nito kay Eugene. Hindi rin itinanggi ni President Go na damay rin siya sa ginawa ng chairman at nais niyang itama ang pagkakamaling iyon, at ang nais ni President Go na matanggal sa pwesto ang chairman ng hospital, upang maibalik ang kaayusan ng hospital. Nais ni President Go na tulungan siya ni Taehyun at tutulungan din ni President Go ang kapatid ni Taehyun. Sa hospital sinusubukan ni Eugene na igalaw ang kanyang mga paa, kahit na mahirap ito sa kanya, dahil na rin na 3 taon siyang nakatulog. Samantala ipinaalam ng direktor kay Chief Lee na kailangan na nilang kumilos bago pa man maaprobahan ang court order. At nagdadalawang isip si Chief Lee na tapusin ang buhay ni Eugene. Nais ng director na palabasin ni Chief Lee na nagpakamatay si Eugene para hindi siya managot sa kanyang gagawin. Sa hospital nagtanong si Taehyun kay Eugene kung tiwala ba siya kay President Go. Dahil nag-aalala si Taehyun para kay Eugene dahil na rin baka may ibang plano si President Go. Sinabi ni Eugene na maghihintay pa sila ng kaunti kung magtitiwala ba siya kay President Go. At huwag mag-alala si Taehyun dahil pag nakalabas na si Eugene sa hospital, makukuha na niya ang passcode sa pera.
Sinabi ni Eugene na tulungan muna ni Taehyun si President Go dahil si President Go ang makakatulong sa kanila sa ngayon. Pagkatapos sinimulan na ni Taehyun ang physical rehab para kay Eugene. Samantala habang nasa lobby ang tauhan ni Bossing may napansin siyang kainahinalang mga tao na kinakausap ni Cynthia. Sa hospital nilagyan ni Nurse Wang ng kamera ang loob ng silid ni Eugene upang makita niya kung ano man ang ginagawa ni Eugene. Pumasok si Chief Lee kasama ni Taehyun. Nagtanong si Chief Lee kay Nurse Wang kung nakapagpahinga siya ng maayos. Kinumpirma ito ni Nurse Wang at humingi siya ng tawad sa nangyari. Lumapit si Chief Lee kay Eugene na nagsasabing natapos na nila ang eksperimentong ito, at oras na para ihinto ito. Paglabas nila Chief Lee sa silid, pinaalam sa kanila ni Cynthia na mayroon silang pasyenteng naghihintay sa kanila. Pumunta sila sa silid kung saan naroroon ang mga pasyenteng lalaki. Nais ni Chief Lee na palitan ang mga cast nila sa kamay dahil sa hindi tama ang pagkalagay nito. Ngunit hindi pumayag ang mga lalaki dahil sa okay lang raw sila. Habang papalabas si Taehyun napansin niya ang larawan ng asawa ng chairman sa ilalim ng libro sa misa. Nang maglaon habang ginagawa ni Taehyun ng physical exercise sa asawa ng chairman, pinaalam niya kay Taehyun na may plano ang chairman na wakasan na ang buhay ni Eugene. Sinabi ng asawa ng chairman na nakawin ni Taehyun ang susi ng secret elevator upang itakas si Eugene at maghihintay siya sa basement. Paglabas ni Taehyun sa silid napansin niya ang isang lalaki sa taas na parang kainahinala. Sa loob ng silid ni Eugene, sinabi ng director kay Chief Lee na walang pagbabago sa kanilang plano na tatapusin ni Chief Lee ang buhay ni Eugene bukas mismo. Naiiyak na lang si Eugene sa kanyang mga narinig. Nagulat din si Nurse Wang sa kanyang nalaman tungkol sa masamang binabalak nila kay Eugene. Pinuntahan ni Nurse Wang ang director at walang awang pinagsasaksak. Dumating ang mga security upang pigilan si Nurse Wang sa kanyang ginagawa. Dahil ayaw ni Nurse Wang na patayin nila si Eugene. Mabilis na dinala nila ang director sa OR upang gamutin. Habang si Taehyun nakikita niya ang susi ng exit elevator. Nagmamadaling pumunta si Taehyun sa silid ni Eugene upang kumustahin kung ayos lang ba ito at kung hindi ba siya nasaktan. Sinabi ni Eugene kay Taehyun na bukas papatayin siya sa OR. Nangako sa kanya si Taehyun na hindi iyon mangyayari, dahil sa hindi hahayaan ni Taehyun na mamatay si Eugene dahil siya si Yongpal. Niyakap ni Taehyun si Eugene.